Binanatan mga kababayan ni Senator Bato, yung mga dati niyang kaalyado, kasi nagbaliktaran na po. Gusto nang mag-witness laban sa kanila. Yan po, tinawag niyang mga oportunista. Nagbaliktaran po. Talaga nga, Mr. Maravillas. Weather lang talaga. Paano yan? Magsisipagkantahan na, mga kababayan. So, malapit na po masukol itong sina Bato. Kaya panic mode na sila po. Yan po, sabi dyan sa balita ng Inquirer. Senator Ronald Bato de la Rosa has expressed disappointment over former drug war allies' sudden change in his stance, calling them opportunistic with no principles. Sa virtual press conference, mga kababayan, ni De La Rosa, naglabas siya ng kanyang lungkot, sadness, at how some former vocal supporters of the Duterte administration war on drugs, particularly those who are in the House of Representatives, quickly became its biggest critics. Yan kasi, ang maganda niyan, Senator Bato, harapin mo yung mga akusasyon sa inyo. Iniimbita kayo sa Kongreso. Ayaw mo man, citing interparliamentary courtesy. Ipaganyan po, hindi mo masasagot ng harapan yung mga akusasyon sa inyo. Kayo pa naman yung nanguna sa war on drugs. Kasi dati kayong PNP chief. Mag-attend na kasi kayo ng congressional hearing kasama si Mau Diggs. Pag hindi, ayun, ang magsasalita niyan yung mga dati mong kasama, may feelers na daw, mga dating generals, active and yung mga retired. Sabi ni Congressman Ace Barbers, may mga feelers na niya kami na gusto nila na magsalita na. Siguro na konsensya na kasi sabi nga natin, mga kababayan, yung war on drugs ni Digong mas matindi pa po sa bagyong Super Typhoon Yolanda. Yung Super Typhoon Yolanda 6,000 plus lang. Dito po sa war on drugs ni Digong close to 30,000 yung mga casualties. So 5 times worse than the Typhoon Yolanda na tumama po sa ating bansa. Ganon katindi. Pagkatapos biglang nagsalita, mga kababayan, sa Congress kahapon yung dating customs agent implicating Manscarpio, yung asawa ni Inday, si Pulong Duterte, congressman, saka si Michael Yang, na siyang mismong may-ari, mga kababayan, ng Shabu na discover sa magnetic lifter ng Bureau of Customs noong 2018. Matindi po. So sabi dito ni Bato, nakakalungkot isipin talaga kung ganun sila kabilis. Kung noon they were singing hallelujah to us for thank you for the drug war, thank you for the peace in order, thank you for the tranquility, thank you for keeping the streets safe from the drug menace, thank you and thank you, bow and bow, ngayon you are the villain. Sabi po ni De La Rosa, kung pakikinggan natin po, Senator, yung siguro nanood naman kayo doon sa testimony, expose ni former custom agent Jimmy Gumban, ang dami daw na namatay. Kasama yung mga dating employees ng Bureau of Customs. Kaya nagsinungaling siya sa Senado kasi winarningan siya na wag na babanggitin ang pangalang Pulong Manscarpio sa kay Michael Yang kasi maubos yung kanyang pamilya, pati siya, kasi sila yung may-ari ng 11 billion worth ng droga na nakuha doon sa magnetic lifter. O ngayon, tinanong ni Congressman Bienvenido Abante ng Manila, bakit nga anya ngayon? Iba na yung sinasabi mo. Nagtitiwala na anya ko sa hostisya ngayon. Ibig sabihin, sa previous administration, wala siyang tiwala sa hostisya. Kasi yung mga smugglers mismo ng Shabu, nasa gobyerno, yun ang ibig sabihin, mga kababayan, ni Jimmy Gumban. Sabi ni Bato rito, although he mentioned that not all in the lower chamber did the same, De La Rosa criticized those who quickly became the critics and accused them of being opportunistic. So sabi niya,
Pero for those who are so fast in changing their stance, in changing their views, in changing their everything, all I can say is that these people are so opportunistic. They forgot their principles. Mas prioritize pa nila yung opportunity in whatever that opportunity is. Sila lang ang nakakaalam. So, pinalalabas ni Bato, prinomisahan. Yung mga magtitistigo laban sa kanila, prinomisahan ng gobyerno. Yan ang pinalalabas ni Bato. On the other hand, the senator highlighted that he continuously uphold his principles regardless anya of political opportunities. Para sa akin, I don't care about opportunities. I have to stand on my principles, sabi po niya. Tapos sabi ni Bato, yung mga makakaliwaan niya, tapos mga dilawan, nagsabuatan na ngayon, nag-alyansa, nag-alyado na niya sa gobyerno para habulin sila. Yeah, ba? There is an alliance between this government, mga makakaliwa at mga yellow, targeting former President Rodrigo Duterte and his allies. Sabi po ni Bato, may mga grupuan niya na nagtatrabaho ngayon citing Makabayan Blacks scrutiny of the confidential funds of the Office of the Vice President at saka yung sa Department of Education. Hindi dapat man talagang ipaliwanag kung saan ginamit ninda yung 125 million pesos na in just 11 days po nalunok. Grabe ba gayon? That is public money. So dapat may accountability tayo. Hindi lang yung gastos ng gastos. So yun ang rason. Ayaw man niyang ipaliwanag. Kaya siyempre, iimbestigahan. Sinamo na ngayon. Sinubpena. Subpena doses tecom. Yung COA report kung paano ginastos ni Inday yung pera. He also pointed to Sonny Trillanes as being involved in efforts to find witnesses willing to testify against him and Duterte before the International Criminal Court. So sabi po ni De La Rosa that key officials including National Intelligence Coordinating Agency Director General Ricardo De Leon, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, and Solicitor General Medardo Guevara are part of these developments which he believes deviate from President Ferdinand Marcos Jr.'s stated policy on the ICC. Pinaliwanag na po yon, Senator Bato. Walang deviation po. Iba yung ICC, commitment natin doon, wala na. Kasi hindi na tayo member ng ICC. Separado po yung ating commitment sa Interpol. Niya paano yung ICC? Kapatid yun ng Interpol. Diba? May kapatid po eh. May obligasyon tayo doon. Yun ang hindi ninyo naisip. Walang nababago po sa posisyon ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong. At walang deviation. Pinaliwanag na paulit-ulit ni Secretary Rimulya. Kaya lang, siyempre, hindi pabor sa inyo. Kaya iba yung sinasabi ninyo. Di ba? Be man enough kasi harapin ninyo yung inyong pinasok na gulo. Pumasok kayo sa gulo eh. O ngayon, taranta na kayo kung paano lulusot dito. Sabi pa naman ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, September na niya papasok. Iwan ko kung September. Kalad ka rin na sila mga kababayan. Mga estimate man lang po. Ayan sabi dito ni Bato, isipin mo, there seems to be, I really can feel it, that there is an alliance between this government, mga makakaliwa at mga yelo. Nagkasama-sama na sila just to pin down the Duterte people. So, it pains me a lot. Nagsama-sama kasi kayo ni Tim, kayo yung humiwalay. Kanino bang kasalanan? At yung amo mo, walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung dapat nasisiin ninyo, yung amo ninyo, inaaway, walang tigil sa pang-aaway. Hindi man kayo inaaway ninyo yung administrasyon. Ayan tuloy. O ngayon, todo yung investigasyon ng Kongreso. Pati kayo, iimbestiga kayo ng imbestiga doon sa alleged PDEA leaks. Wala man kayong nakuha.
O ngayon, it's the turn of Congress na mag-imbestiga. Ayon, masusukol na kayo. Tapos sisisihin ninyong nakiisa na yung makakaliwa, pati yelo, nakiisa na sa gobyerno. Buti nga nakiisa na sa gobyerno. Ang masama, yung kayo umiwalay sa gobyerno. Sa administrasyon, kayo ni team kayo, di man kayo pinapaalis, umalis kayo. Umalis si Inday dahil lang sa confidential funds. Ayan tuloy. Walang dapat sisihin dito kundi kayo mismo. Lalo yan na yung amo ninyo, si Maudigs. Walang tigil sa destabilization, panggugulo, paninira. At si Inday, inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. Pinagkatiwalaan siya. Bilang caretaker, nandun siya sa rally. Di ba? Ngayon, pa-victim kayo. Sabi nga natin, hindi man, walang control yung ating administrasyon, yung gobyerno sa mga yelos, pagkatapos sa mga Makabayan Black na siyang nag-sponsor nito, kalaban niya ng ating administrasyon. Kayo lang ang nagsasabing nakiisa. Siguro nakikita kasi ng mga makakaliwa saka ng mga dilawan, okay naman niya yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sumakay na sila. Sumama na sila sa adikain para sa ating bayan. Pero sige pa rin ang bira ng mga Makabayan Black sa kanang mga yelo. Hindi pa rin sila tumitigil, di ba? Si Trillanes, hindi man yan kaalyado. Kaya malabo po yung inyong mga sinasabi, Senator Bato, na may alyansa na. Independent po sila mag-isip. At yung ating Pangulong Bongbong naman, hindi nangingialam dyan. Walang panahon dyan. Doon lang siya sa trabaho niya bilang Pangulo. So sabi dito, sinong ginagamit nila para tirahin yung intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education? Di ba yung mga Makabayan Black? Sinong ginagamit nila para maghanap ng witness na bumaliktad, mag-execute ng affidavit laban sa amin ni President Duterte sa ICC? Iyong attack dog na si Trillanes, ginamit nila. Natin na po si Trillanes attack ng attack sa inyo. Panahon pa ng inyong amo na si Digong. Sige nang kalkal niya ng ebidensya laban po sa inyo. Kumbaga, continuation lang ito ng kanyang ginagawa. Wala pa sa pagiging Pangulo. Hindi pa Pangulo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa na nila yan. Kahit yung Makabayan Black, ganun din. Kaya malabo po yung inyo pong sinasabi. Ito si Bato. Malungkot na si Bato, mga kababayan. Parang masusukol na. Pakinggan natin yung sinasabi. Stand that would reflect the true identity of the Senate as the last bastion of democracy ng ating bansa. At I hope that the Senate will stand as one and be firm in its decision, whatever it is, whatever decision that the Senate will collectively adopt. So, yun lang sa akin. Dapat manindigan ang Senado as a separate and independent entity. Dapat ang Senado ay pangalagaan yung kanyang pagiging co-equal branch of government ng ibang branches of government. Hindi naman sa hindi papayag na maaristo, kundi hindi sila whatever gustong mangyari, just in case worst comes to worst. Kung ang Malacanang ay ultimately mag-decide na otherwise from what we are expecting, I hope that the Senate will not bow down its head to the executive branch of government. Dapat merong sariling stand ang Senado on this particular issue, and I hope the Senate will collectively put the right and the correct stand. Nakipag-usap po ba tayo kay Senate President Cheese para ma-secure yung mabigyan tayo ng protection ng Senado?
Hindi ko siya kinakausap. I presume that he knows what to do. Senate President, he has to protect the integrity of the institution. I am expecting it from him. Pero yung siya, kunin yung kanyang assurance, yung plano niya, hindi ko na siya kinasa. Alam niya anong ginagawa niya. I hold him responsible being the chief executive of this government. I hold him responsible for everything, for every declaration regarding foreign policy matters that he has stated. So sinasabi niya lahat. Sinasabi niya na hindi siya mag-cooperate and he is not recognizing the jurisdiction. So, naniwala pa rin ako sa kanya. Bakit ako mas maniwala doon sa kanya mga underlings who are trying to subvert his policy na very clear naman yung sinabi ng Pangulo. Bakit ako maniniwala sa mga underlings niya na no less than the chief executive himself ang nagsabi? May na-reading po ninyo, Senator Bato. Ang ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng mga members ng cabinet ng ating Pangulo, hindi man niya sinasaway. Remember, yung mga secretaries po, alter ego, other self ng ating Pangulo. Ang ibig sabihin yun, approve ng Presidente. Yung ginagawa ni Remulla, approve ng Presidente. Pati yung ginagawa ni Midardo Guevara. Kasi kung hindi, pagsasabihan nyo, naintindihan na ninyo, asa ka pa. Malinaw yun. Alter ego eh. Kaya nga yung ginagawa ni Inday, mali. Magandang nag-resign siya. Alter ego ka ng Presidente, Secretary ng DepEd. Kayo ni Timpa. Pagkatapos, iba man yung ginagawa mo. Nandun ka sa rally na ang sinisigaw, Marcos resign. Di ba? Sinagad kasi ninyo yung pasensya ng administrasyon. Ayaw ninyong tigilan. Nagmamadali kasi kayo eh. Yung kampo ninyo ba to? Ayun. Kaya ito yung direksyon na tinatahak ninyo. Kayo man lang po ang may gawa niyan. Tama? Pag dinampot kayo ng ICC, ng Interpol, kayo yung may gawa niyan. Consequences siya ng inyong mga maling actions. Lalo na ng inyong Pangulo, dating Pangulong Digong. Mga maling actions. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga British tourist po. Ito naman po, mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman po yung binibenta naming bagong product online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.